At si Bongbong Marcos ang tunay na problema at salot sa bansa. Ito ang naging matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa katatapos lamang na press conference kung saan hindi na napigilan pa at diretsang isiniwalat ang baho ng mga nasa gobyerno, partikular na ng First Lady na si Liza Araneta Marcos. Sa nasabing live video, hindi napigilan ni VP Sara na paulanan ng mura ang First Lady matapos nitong tila patuloy na gipitin ang lahat ng mga opisyales ng OVP. Bukod kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, tila sangkot rin pala sa maanumalyang korupsyon ang unang ginang matapos isiwalat ng Vice Presidente na ito ang punot dulo ng dahilan kung bakit ipinalalabas sa media na tila may mga opisyalis raw ng Department of Education o maging ng Office of the Vice President na di umunay nakakatanggap ng envelope mula raw mismo kay VP Sara. Ngunit matapang na isiniwalat ng Vice Presidente na si Liza Araneta Marcos ang nasa likod di umano ng nasabing envelope issue dahil ayon mismo sa ikalawang Pangulo ng Bansa, may video ang unang ginang na isinend sa kanya na tila may isang babaeng papupuntahin siya sa opisina ng DepEd para tanggapin di umano ang nasabing perang naka-envelope. Hindi nakapagpigil ang Vice Presidente at dito'y isiniwalat ang lahat ng bahong itinatago ng unang ginang na kahit wala raw sa gobyerno, tila ang kapal raw ng mukhang magmandato sa mga tao. Saan ka daw ba nakakita na hindi naman siya binoto ng taong bayan, siya pa raw ang nagre-reyna-reynahan? Talagang sukdulan raw ang kademonyuhan, hindi lamang ni Bongbong Marcos, kundi lalo na ng kanyang asawang si Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez na tila isa pa sa mga naging revelasyon ni VP Sara, sangkot rin tila di umano sa maanumalyang bribery sa Okada, Manila. Panoorin ang buong video kung saan walang habas na pinaulanan na ng mura ni Vice President Sara Duterte ang First Lady na si Liza Araneta Marcos matapos malaman na ito ang nasa likod ng ilang panggigipit sa kanya at sa kanyang opisina. Panoorin ang full video. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Liza Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Liza Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo.
Heidi. This is Annette. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mo ka. Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sira, no? Yung tangal. Kapag kasama ko, sa office ng Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa. Namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo dihatanan ang gisubmit namo sa COA.